Welcome back to another tech podcast. So, it's been 2 weeks since I uploaded the last episode, the episode 2, March 13. So, ano na ngayon? April. Ay, kagigising ko lang talaga. As in, so medyo sabog ako ngayon. So, sa loob ng 2 weeks na yun, napakaraming nangyari, sa tech, you know, nilabas yung Devin AI, which is yung AI software engineer, which is so, ay, nako. So, ayun, ano ba yung pag-usapan natin ngayon? Ngayong umaga, tanghali, hapon o gabi, kung anong oras nyo man pinapakinggan tong podcast na to. Pag-usapan natin is, sapat ba na graduate ka lang ng IT or CS, computer science? Okay lang ba na basta ka lang nakagraduate? So, alam naman natin, diretso na agad tayo, wala nang tangent. So, alam naman natin na education system dito sa Pilipinas is so, it's not good. To be honest, it's shit. Alam naman natin yan. Kasi, karamihan kasi sa atin, sa mga, mga Pinoy is, pag nakagraduate ka ng college, niisip natin na, kailangan graduate ka ng college para maganda yung buhay mo. But not in tech, Not in tech. Di siya kagaya sa tech. Di siya kagaya ng mga course na, programs na may board exams. Ganyan. Gaya ng mga eduk, ganyan, engineering, not in IT or CS. So in short, sa tanong natin, na sapat ba nag-graduate ka lang? In short, hindi. So yun guys, thank you for listening or watching this podcast. So, tuloy natin. It will never be sapat. Okay nga. So, sinabi ko na nga, di na nga maganda education system dito sa Pilipinas. Kasi ang mindset kasi natin, tayong mga tao dito sa Pilipinas, na yun nga, nakapag-graduate ka, may makakuha ka talagang trabaho. Or mas malaki yung chance na makakuha kang trabaho. Yun yung mali eh. Lalo na sa tech. Kasi, yung tinuturo kasi sa mga sa academe, yan, mga school, mga colleges dito sa Pilipinas. Pag hindi ka sa top universities, ang makukuha mong information or makukuha mong knowledge is yung mga luma na, ma-outdated na. Okay? Yung mga di mo naman magagamit, di mo magagamit sa ano mo, pero itinuturo. As in, outdated na. Di nyo na dapat itinuturo yun. Dapat doon na tayo sa bago ngayon. Tingnan nyo, in just 2 weeks na hindi ako na-podcast, may nirelease na bagong AI. Diba? Napakabilis. Napakabilis mag-expand. Di lang ako nag-podcast. Napakarami nangyari sa tech. Kung nakatingin kayo sa mga news about tech, makikita nyo yung mga na yan. Yung mga mga changes na yun. Inom muna tayo. Coffee. So there you go. So yung education system nga natin dito, napakapangit, 'di ba? Kasi ina-expect natin na yung matututunan natin doon is magagamit natin talaga sa magiging work natin, which is bali. Hindi natin talaga magagamit. Pero kung titingnan nyo kasi yung mga job posting, katulad sa Indeed, ganyan, LinkedIn, makikita nyo yung mga requirements nila doon. Walang-wala doon sa tinuturo sa college. May mga school kasi talaga na ganun, na which is so bad, na parang pineperahan lang yung mga students, na sayang na yung binabayad nila sa tuition. Diba? Parang
parang ang lugi, ang unfair. Okay? Di na ako magbabanggit ng eskwelahan, pero may ganun na eskwelahan talaga. May ganun na ganun. Hindi na ako magbabanggit, pero alam ng iba to. Pag napanood nila to, alam nila kung anong school yun. Hindi na ako magbabanggit. Pero dito lang din yun. Okay, hindi na magbabanggit para hindi tayo maano, you know. So, ang expectation ng mga estudyante is marami akong matututunan dito. Pagka nag-college ako, marami akong matututunan. Pero ako kasi, tingin ko kasi sa college is scam. Okay? Unless mag-aral ako sa mga top universities like UP, mga ganyan, mas malaki yung chance mo na makakuha ng trabaho kasi nga, updated yung mga tinuturo nila doon. Pero unlike sa mga, you know, mga di naman top colleges, ganyan, updated talaga. Na hindi mo talaga magagamit as in. Which is kawawa. Shut up, Topi! Which is kawawa, mga estudyante. Lalo na yung magulang. Kasi, ka-expect ng mga magulang is natuturuan ng tama yung mga estudyante eh. Kasi kung luma yung tuturo mo, hindi na siya gagamitin ngayon eh. Ito pa, karamihan sa mga estudyante na nag-IT is yung mga no choice. Like, bakit mo gagawing no choice ang information technology? Hindi lang siya basta course, hindi lang siya basta type ng type. Okay? Pero sa sobrang broad kasi ng IT. Like, sa isang programming language lang, sa pagkukode lang, sa isang programming language lang, like JavaScript, sobrang broad niyan. Hindi mo kayang i-master yan. Pero ako kasi, mas marami pa akong natutunan ng self-study lang eh. Kasi sa nag-college ako, graduate. Pero ito, huwag niyo mamasamain. Okay? Huwag niyo mamasamain. Tama ba yung term ka? Like, kung may opportunity kayo, okay? Huwag niyo pakinggan yung mga diploma o diskarte na yan, okay? Piliin niyo yung diploma lagi. Hanggat may opportunity kayo na makapag-aral kayo, makapagtapos kayo ng college, tapusin niyo. Kumuha kayo ng degree. Okay? Maganda yan. Mas malaki yung chance mo na makakuha ng work. Pero ako kasi, mas marami kasi yung natututunan ng sarili ko lang, self-study. Self-study lang. Ano may feeling ko, yung toxic mindset ko, na parang mas marami pa akong alam sa instructor ko. alam mo yung tinuturo niya. Yung tinuturo niya, alam ko na yun. Andun ako sa point na yun. Kasi mas marami pa akong natutunan. Imagine, nakaupo ako doon isang oras. Tapos puro yun yung tinuturo niya. Puro yun, sa point na yun. Tuturo niya ng konti, tapos magpapa-hands-on activity, then tapos. Tapos susunod na class na. Which is not sobrang bagal. Kasi sa loob ng isang oras, na mag-aaral ka sa tech, napakarami mo nang matututunan. Si Topi naman ang ingay. Pero ako kasi, ang tingin ko kasi, if gusto mo mag-cum laude, like sa IT, ang kahulugan lang ng pagiging cum laude mo is magaling ka sa academics eh. Magaling ka din sa mga minor subjects. Ako kasi di ako nagpo-focus dyan. Maybe mataas ang grades ko. Sabihin na natin ganun. Mataas yung grades ko. Sa totoo lang, mataas yung grades ko. Oo. Pero hindi ako nagpo-focus sa minor. Basta makapag-pass lang ako, okay na yun. Tinatapos ko lang yung mga requirements, okay na yun. Doon tayo sa major subject natin. Kasi karamihan kaya gaya nga sabi ko, karamihan sa mga nag-IT is yung mga no choice. Para to sa mga no choice. Shout out sa mga no choice diyan. Huwag kayong umasa sa itinuturo ng eskwelahan sa inyo. Lalo na pagka IT or CS ka. Okay? Information technology or computer science, huwag niyong asahan yung eskwelahan nyo sa lahat ng ituturo sa inyo. Dapat mag-aral kayo ng sarili ninyo lang. Okay? Self-study kayo. Kasi sa gaya ng sabi ko, sa loob ng isang oras na yun, marami ka na matututunan. Sobrang dami na. Marami ka na. As in, kaya mo aralin yun eh.
Yung mga, ano, yung mga terms ng mga OOP, ganun. Kaya mo aralin yun. Kahit kalahati nun, kahit nga 1/4 nun, kaya mong aralin sa isang oras eh. Hindi kagaya sa school na, okay, this day, aaralin natin, recursion. Ano ba tong recursion? Sa loob ng isang oras na yun, aaralin nyo yun, napakatagal. Pero yung recursion na yun, natutunan ko lang yun 5 minutes eh. Naintindihan ko siya 5 minutes eh. Which is so sad na ganun yung sa mga college dito. Karamihan sa mga college dito. Ano kaya hindi sila nagtatap eh. Kaya di sila nagiging top colleges eh. Di sila nagiging top university eh. Dahil sa ganung sistema nila eh. Kasi karamihan sa kanila pinipirahan yung estudyante. Alam ng iba yun. Okay? Ako, hanggat may nagpapaaral sa akin, kukunin ko yung opportunity na yun para makagraduate ako, makakuha ako ng degree. Maraming ways para makapasok sa tech. Napakaraming ways. Pero, kaya nga sabi ko, it will never be, sapat na graduate ka ng college. Kaya kung ako sa inyo, tip ko sa inyo mga kaibigan is maghirap na kayo ngayon. Ngayong college, hanapin nyo na agad yung mga failures nyo. Para pagdating nyo ng graduation, graduate na kayo, may makukuha na kayong trabaho. Kasi sobrang bilis mag-evolve ng technology. Ako sabihin na natin, advance ako. Sabihin natin, advance ako. Marami akong alam. Marunong, pati nga PowerShell eh. PowerShell, hindi ko alam kung ituturo sa amin yun eh, pero natutunan ko yung PowerShell eh. Yung scripting. Matuto kayo na mag-aral ng sarili niyo lang. Kasi nga, outdated nga. I-emphasize natin yun. Outdated yung mga tinuturo sa mga college na yan. Yung mga instructor din ng college na yan, hindi rin nag-work sa tech industry. Nag-instructor sila kaagad sa college. Walang experience yung mga yan. Okay? Isipin nyo yun. Kahit freelance, hindi nag-aral yan eh. Ay hindi sila nag-work as freelancer. Diba? Which is so, very stupid. Alam naman nila kung paano sila mag-aral. Diba? Turo nila yung sapat. To tip ulit sa inyo. Okay. Diba? Sabi, paghirapan nyo na ngayon. Maghirap na kayo ngayon. Mag-aral na kayo ng mag-aral hanggat nasa college kayo. Hanggat nasa college kayo, pahirapan nyo yung sarili. Hanapin nyo lahat ng failure nyo. Mag-gain kayo ng skill kasi sa sobrang bilis ng technology. Kahit ako, hindi ako maka-keep up. Hindi ako makahabol sa technology na yan. Kasi marami nang nalilay off. Marami nang natatanggal sa trabaho dahil ang hinahanap nila is yung multi-role. Example, front-end developer. Ingay yung aso. For example, front-end developer ka. Gusto din nila, marunong ka din ng back-end. Diba? Gusto nila full stack na. Gusto nila one-man team. Di kagaya ng ikaw UI UX ka, ikaw front end ka, ikaw back end ka, ikaw sysad ka, ikaw DevOps, mga ganon. Hindi na siya ganon eh. Hindi na siya ganon. Kaya kung kayo, hanggat maaari, ako okay lang ako magpakopya. Sabihin natin magpakopya. Okay? Wala naman akong paki eh. Kasi ako pa rin nag-gain eh. Kasi ako mismo gumawa nun. Pero kung ikaw kokopyahin mo yung ginawa, sabi natin papalitan mo lang yung variable, papalitan mo lang yung kulay, yung ganyan sa mga CSS, papalitan mo lang, wala kang matututunan eh. Diba? Kung kopya ka lang ng kopya, wala kang matututunan. Kaya ang sagot talaga natin dyan is hindi talaga sapat. Yung sa loob ng 4 na taon na yan, yung mga matututunan mo lang dyan is yung mga basic lang. Literal na mga basic lang matututunan mo dyan.
Kaya ka lang ng college kasi para sa mga, challenge, ganun. Bigyan ka ng mga activity, ganyan, para ma-challenge yung lohoy ka mo, ganun. Pero makukuha mo rin kasi sa internet yan eh, napakaming coding challenge sa internet. So yun, it will never be sapat. Maybe that's it. Maybe we will have a guest, next episode or next episode. So, depende siya if gusto nung eh, so yeah, maybe sa next episode pag-usapan natin yung college, self-study, and bootcamp. Yan. Pag-aralan natin siya. There you go.